naman nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Marami din nga ni ho pa ng tao ngayon din gawa nga ni ho ng birthday at binyag na ho ni Asher. Ay, for the go! At dahil nga niyo pala maaga kami nagising kanina mga kamangyan, ay di maaga din ho kami nagpunta sa palengke. Kasi nga niyo para makaabot din kami ng atay balunan, gawa ng parang matagal-tagal na rin ho kaming hindi ulit nakakatikim ng garne. So ayun, parang nagka-crave kami. Ala, grabe, napaka-arte. Buti na lang din talaga mga kamangyan, may nadatnan kami. So hindi lang isang tindahan yung aming pinuntahan, parang mga 82. Hala, sobrang dami nun. Bali, nakabili nga niyo pala kami ng 4 na kilo na atay mga kamangyan, at yun ho ay 220 pesos ho ang isang kilo. Tapos nasa 4 na kilo din ho yung balunan, at yun naman ho ay 160 pesos ho ang isang kilo. So kayo na lang ho yung mag-compute kasi parang sumasakit-sakit yung ulo ko. Ala, hindi nga rin namin mapaghiwalay yung atay at balunan mga kamangyan. Arin naman ho sinananay. At tinalinisan ho aring balunan, inatanggal-tanggal na rin yung mga taba-taba diyan. Pero yung iba ho, hindi naman na inatanggal yun. Gawa ng syempre pampahigh blood din. Sayang naman. Alay, hindi. Pero okay lang naman na hindi na yung tanggalin mga kamangyan, lalo na kapag mag-aadobo kayo kasi talagang nagamantika-mantika yun. So dahil nga ni ho healthy living na kami, sabi namin kailangan tanggalin yun kasi masama sa kalusugan. Ala, bali yung luto pala na gawin namin din ng mga kamangyan ay apritada, at talaga naman yun ay medyo kakaiba din. Gawa na syempre alam naman natin madalas talagang luto sa atay balunan ay yun nga ni hong adobo, inihaw, prito. So ngayon lang din kami magaluto ng garne, at ngayon lang din kami makakatikim. Salamat! So kapag nasarapan kami din ng mga kamangyan, feeling ko yung mga susunod namin na luto, kalderetang atay balunan, minudong atay balunan, parang lahat-lahat na tinola, bulalo. Kami na yung uubos ng atay balunan sa palengke. Uy, hindi! Bali, minarinig ko nga nila ang palayoon sa toyo at saka kalamansi mga kamangyan. Si Lunang Lagring at saka si Ate Tintin ay andinin naman nga ni ho at nagagayat-gayat ng mga kailanganin sa pagluluto ho ng apritadang atay balunan. Baka rin pala magtaka kayo mga kamangyan kung bakit namin pinaghiwalay yung atay balunan kanina. Kasi nga ni ho, mauunang lutuin yung balunan, gawa ng medyo matigas-tigas yun. So kapag niluto din agad yung atay, naku baka yun ay madurog na ng bonggang-bongga. At dahil nga ni ho, apritada rin mga kamangyan, ako hindi ho mawawala diyan yun nga ni hong carrots at saka ho patatas. So pinrito-prito ko nga nila ang huyaan ng kaunti diyan, kaunti lang ang muha. Huwag naman yung sobra-sobra na lumutong na yaan. Aria. Inaprito-prito huyaan ng kaunti mga kamangyan, para nga ni ho mamaya kapag niluto na natin, hindi man yung magdurog-durog sa sobrang lambot. Parang sakto lang. Wow, sakto lang. Kaya pala naglagay na nga ni ho pala ako ng mantika at star margarine din ni mga kamangyan. Saka na ako nag-isa diyan, na rin nga ni hong bawang at saka ho ng sibuyas. Medyo madali-dali lang yung pagluluto na rin mga kamangyan, kasi para ka lang talaga nagaluto ng normal na apritada. At una na nga namin nilagay diyan aring nga ni hong balunan, tapos so medyo pahuli pa yung atay. Kailangan ho kasi napalambutin niya ng bonggang-bongga. Gawa na sa sobrang kunat niyan, parang lastiko na talaga. Salamat! Tapos nung kumulo-kulo na nga niyo aring mga kamangyan, saka na ako naglagay diyan ng tomato paste, asin at saka ho paminta. Tapos ayan, maghintay na lang ulit pala diyan ng ilang minuto mga kamangyan. Tapos maya-maya nga ni ho ay dinilagay na ni Kuya Julius nyo diyan aring nga ni hong atay. Tapos so aring tomato sauce, medyo dahan-dahan na rin ho pala sa paghalo na rin mga kamangyan. Tapos ayan, aring ketchup, yung pinagmarinatan, extra seasoning. Tapos naglagay na rin ho pala kami diyan ng konting tubig. Hinabol na rin pala namin ilagay diyan aring nga ni ho palang dahon ng laurel. Grabe, itsura pa lang talaga na rin mga kamangyan, nakakatakam na. Tapos nilagay ko na rin ho diyan yung carrots nga ni ho at saka yung patatas. Tapos arihong bell pepper, konting minuto na lang mga kamangyan, matitikman na natin ang sarap na yun. Ala, napaka-OA mo. At after lang minutes nga ni ho mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ating apritadang atay balunan. Dahil nga ni okay naman na lahat rin mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din ay for the go. So yun mga kamangyan, grabe, dahil nga atay at balunan are, hindi ko alam kung paano bumaga yung luto ng apritada din. So napakasarap, kaya kako nga ni ho, pwede din siyang pamalit sa mismong karne, kasi syempre mahal talaga yung karne din. Mahal din naman yung atay balunan, pero mas mahal talaga yung pinakang karne. Medyo mahirap lang din talaga makahanap ng atay balunan mga kamangyan, pero once na makachamba kayo na maraming gayon, ako garne ho yung luto na gawin ninyo. Parang pag natikman ng nanay at tatay mo to, pag-aasawahin ka bigla. Alaw, grabe, napakabilis naman nun. At fast forward nga niyo pala mga kamangyan, medyo malaki-laking handaan ho yung meron ngayon din sa bahay kubo. Wow naman, akala mo talaga. Ika-third birthday ho kasi ni Asher ngayon, tapos ngayong araw din siya abinyagan. Dahil nga niyo, medyo busy-busy kami ngayon mga kamangyan, maaga nga niyo pala kami nagpunta din sa bahay kubo. Alas 3 pa nga nila ako ng madaling araw, gising na sina nanay at tatay, kasi nga niyo namalengke pa sila. Medyo marami-rami nga niyo pala silang alutuin ngayon mga kamangyan, kasi napakarami din bisita. I think sobrang bigati nila, parang mambabalato ako mamaya. Alay, hindi. Ngayon lang din ho pala abinyagan si Asher mga kamangyan, kasi diga dati nasa Marikina sila. Plano ho talaga ni Ate Tintin at saka ni Kuya Bunjing na dito na lang ho sa Mindoro yun ganapin, dito na lang ang binyagan. Kasi andito yung family, andito yung ilang ninong at ninang, para mas ma-enjoy din nila ng bonggang-bongga. Kaya din ho pala maaga kami nag-intindi diyan mga kamangyan, gawa ng mamaya ho, mapunta na sila ng simbahan para nga niyo sa binyagan. Sabi ko nga niyo, hindi na rin ako makakasama, gawa ng dito na muna ho kami sa bahay kubo at mag-intindi ho din Saglit lang din naman ho sila doon sa simbahan mga kamangyan, para pagkatapos ho noon, diretso na din kainan, party-party. Wow, party-party! Hindi ko na rin alam mga kamangyan kung ano nga niyo yung mga
mga pinagluluto din. Gawa ng si tatay na talaga yung nakatoka diyan. Natulong-tulong na lang kami sa mga gayatin, sa mga paghahalo-halo diyan. Tapos may mga katulong din si tatay na mga kapitbahay ho namin. Tapos maya-maya nga ni ho, nagpunta na rin ho sila ng simbahan para nga ni ho mabinyagan na si Asher. Buti na nga nila ang din ho at hindi nagdigalig si Asher dito. Parang naninibago lang siya, parang hindi niya alam kung anong nangyayari sa mundo. Hala, siyempre kapag ganyan mga kamangyan, hindi mawawala diyan yung mga ninong at ninang. Yan yung katulong din ng magulang sa paggabay ho doon kay Asher. I think sasakit yung ulo nila kay Asher. Alay, hindi. After nun, ayan, nagpicture-picture lang sila diyan. Tapos parang gusto na lang maglaro ni Asher. Salamat! After nga nun mga kamangyan, ayan nga ni ho, at dumiretso na sila din sa bahay kubo. Marami na rin ho palang tao din ni mga kamangyan, mga kamag-anakan, yung mga kapitbahay ho namin din eh. Hindi naman din na rin yung sobrang grande na handaan mga kamangyan, yung tipong may pa-cater pa. Si Julina na nga nila ang yung nag-print, nag-design ng tarpaulin. Tapos sila yung mga nag-design ho din sa bahay kubo, naglagay ng mga lubo-lubo kanina. Nandiyan yung mga niluto na pagkain kanina, tapos nag-order pa rin ng ibang pagkain. Mas ma-feel yung birthday mga kamangyan, meron din hindi ng video okay. Basta ang gusto lang din dito ng magulang ni Asher, ni Ate Tintin at saka ni Kuya Bunjing, ay mag-enjoy ang my birthday at ang mga tao hong nandini. Grabe, sobrang babait ninyo. Minsan lang din pala kami mag-celebrate ng garne mga kamangyan, as in yung parang handaan before. Sa tunay yung mga kamangyan, nakakamiss din talaga yung garne. Yung mamaya may mga lasing na diyan. Salamat! Siyempre dahil nga ni bata yung may birthday din ng mga kamangyan, marami ding inimbita ng mga bata-bata din. So hindi mawawala diyan yung mga palaro-palaro. At alam nyo naman kapag bata, naku, simpleng bagay lamang ay masaya na sila. Ay, sana all. Grabe mga kamangyan, nakakamiss din talaga yung mga garning palaro kapag may birthday yung kapitbahay namin. May mga ganyan tapos nasali ako. Minsan after niya ang laro talaga nagkakaiyakan kasi syempre gagawin kayo sa candy, sa mga pera-pera. So nagkakasakitan din. Mapapaisip ka na lang, tama pa ba to? Lahat nga din kami mga matatanda diyan mga kamangyan, talagang nag-enjoy din talaga kami ng bonggang-bongga. Parang feeling namin, parang gusto na rin namin makisali. Alay, hindi pwede yun. Dito ko mas na-feel na matanda na kami mga kamangyan kasi nakikinood-nood na lang kami sa mga bata. Salamat! Feeling ko kailangan ko na rin talaga gumawa ng bata para makisali sa mga ganito. Hala, rin pala mga kamangyan kapag naghahanda-handa kami. Gabi pa lamang nagagayat-gayat na, nagamarinate na, nagaluto na ng suman. As in, gabi pa lang ang dami na agad tao. May mga lasing na, gayon. Aba, salamat! Ay, mga kamangyan, ang saya pa rin pala iparanas ng mga ganitong klase ng handaan. Kasi talaga namang nakaka-enjoy. Talaga mapapasigaw ka ng wala sa oras. And ngayon kay Asher, happy birthday. Sana lumaki ka na may takot sa Diyos, mabait, masunurin sa iyong mga magulang, sa iyong kapatid, sa mga tito-tita. Kahit magmana ka na lang sa akin. Ala, feeling. Ay, nandito din kami lagi para sa iyo. Ay, for the go. So, yun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at i-share ang video. Kung dito na lang ko rin ating video at may mga lasing na dini. Bye-bye, love you. Ayan.